ay siya, Luis Ascona Plok sa sulat ni Ryan Garcia tungkol kay Andrei Gennadjevich Kirilenko, si AK-47, pinakamalupit na nickname. Isa sa mga pinaka-versatile o yung madaming kayang gawin na mga players sa 2000s NBA. Kayang bumantay simula 1 hanggang 5, 6'9" ang height, 7'2" ang wingspan, mabilis, mahaba, malakas, kaya ideal na defender kahit saang era mo ilagay actually. Kumbaga, siya ang original version ni Draymond Green na mas nakakatakot sa opensa. Mula sa Russia, 15 years old pa lang nagsimula na siyang maglaro ng pro basketball para sa Spartak St. Petersburg. Tapos sa CSKA, Moscow na kung saan tinulungan niya ang kupunan na makuha ang Russian Super League Championship. Doon ay napansin siya ng NBA scouts. Kinuha siya ng Utah Jazz sa 1999 NBA draft bilang 24th overall pick at naging youngest foreign player at that time na ma-draft sa NBA. Siya rin ang unang Russian na mapili sa first round. Bago ang NBA ay nakapaglaro siya para sa Russian team na nag-compete sa 2000 Summer Olympics sa Sydney. Ito yung unang tournament niya sa seniors team na kung saan ay naging leader at kapitan siya ng ilang taon. Pagdating niya sa Utah noong 2001, siya ang nagsilbing pag-asa ng kupunan sa latter parts ng Stockton to Malone era ng Jazz. Disente ang numbers ng batang AK-47 at mahusay sa depensa. Sa paglisa ng dalawang Jazz legends, si Kirilenko na matik ang bagong sheriff ng Utah. 16.5 points, 8.1 rebounds, 3.1 assists, 2.8 blocks, at 1.9 steals. Kompletos rekados. Naging all-star kaagad sa West at nagtapos ng may winning record. Pero as usual, mahirap umusad sa napakalalim na West. Laglag. Sinundan niya ng taon na kung saan niya pinangunahan ang liga sa blocks nang magtala siya ng 3.3 blocks per game. Napakataas. Patuloy siyang naging isa sa league's best shot blockers at defenders. Kaso di sila makabalik-balik sa post-season. Nagbago lang ang lahat sa pagdating ni Deron Williams, Carlos Boozer at Mehmet Okur. Muli silang nakarating ng playoffs. Umabot pa nga ng West Finals noong 2007 kontra sa Spurs, pero na gentleman sweep sila nito. Although maganda ang performance ng team, disappointing naman ito para sa Russian na nag-average lamang ng 6 o 6 na attempts per game. Naging shy type Plok. Nakasentro na kasi kina Deron Williams, Boozer at Okur ang opensa. Nanibago si Andrei. Pero eksaktong pagdating ng off-season, pinangunahan naman niya ang kanyang national team na makuha ang Eurobasket 2007. Naging MVP siya ng torneo. Matapos nun, humiling siya sa Utah. Nabitawan siya para makabalik siya sa Russia. Pero sa kabila ng trade rumors at controversy, nag-stick siya sa Utah Jazz. Nag-improve ang stats, lalo na sa tres. Personal siyang nag-workout kasama ang former Jazz sharpshooter na si Jeff Hornacek. From 21% sa labas, naging 38% shooter siya. Napakataas nun Plok para sa percentage sa tres. Naging solid contributor siya para sa Utah team na mangilang ulit kumatok sa tuktok ng West. Kaso alam naman natin noong 2000s, Lakers o Spurs lang ang naiiwan sa tuktok. Pagdating ng 2011 lockout, naglaro siya ulit para sa CSKA Moscow. Dinala niya ang CSKA sa EuroLeague Final, tapos napangalan ng EuroLeague MVP at Best Defender. Bumalik siya ng NBA para maglaro sa Minnesota Timberwolves, tapos para sa failed super team ng Brooklyn Nets na kung saan huli natin siyang nakita sa NBA. Bumalik ulit kasi siya sa Russia na kung saan tinapos niya ang karera sa basketball. One-time All-Star, bronze medalist sa Olympics at Eurobasket champion para sa Russia. Arguably, the best Russian baller ever, AK-47. Pinakaastig na nickname, yan si Andrei Kirilenko. Aisha Plok, Luis Ascona sa sulat ni Ryan Garcia. Hanggang sa susunod na episode ng Jump, Palero.